Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang pagdepensa nitong Unified World Champion sa Super Welterweight Division, Sandor Zayas. Didepinsan po niya ang kanyang WBO, WBA World Super Welterweight title at ang kanyang makatunggali po mga idol ay si Jeron Ines, na kung saan ito po ay rank 1 naman sa WBA na isa sa hawak ni Sandor Zayas po mga idols. Fight schedule June 27, 2026 na gaganapin po sa United States of America at mapanood ito ng live, DAZN. Sa labanan na ito tayo ay maghahayag ng sarili ating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin na comparison. Detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dehado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin na mga boxing fans. Marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong papaboran o pipiliin dito sa dalawang maglalaban, kasi di po talaga basta ang mga maglalaban nyo mga idols. Bagamat ang Long Sports PH ay naghahayag po ng prediction, ang mga idol, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang pasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Long Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Mga idol, isingit ko lang po dahil mayroong nagkomento, usap-usapan na kasi ngayon na maglaban daw si Casimiro at Inoue, which is ito po ay napabalita sa Japan Yahoo, hindi ako nagkakamali. May nagtanong po sa atin dito na saan daw tayo. Casimiro po ako dyan mga idols. At syempre, kung sakaling magaganap nga o mangyayari nga ang labanan na yan, saka ko po sa inyo ipaliwanag kung bakit Casimiro ako. Oo. So, balik topic tayo. Alamin muna natin ang background dito sa mga background dito sa magkabilang panig, kasi nga po yan po ang ating referensya sa comparison mamaya-maya. So, alamin muna natin ang mga background sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger, Jeron Ines. As a professional boxer, si Ines po ay may Presipo Cartada. 35 wins with 31 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 28 anyos at ang height 5 foot and 10 inches na may reach na 74 inches. Orthodox ang original na stance, knockout ratio 88.57%. Bakit nasabi ng Long Sports PH na original na stance ni Jeron Ines ang orthodox? Kasi nga po, minsan nagsa-south po itong si Jeron Ines. Oo. Knockout ratio 88.57%. Aba, hindi talaga basta. Last fight, October 11, 2025, si Yuisma Lima ang nakatunggal ni Jeron Ines. Panalo by first round technical knockout si Ines. Unang sampa ni Ines po mga idol yan sa Super Welterweight Division. So sa kanyang laban po kontra Sandor Zayas, ikalawang laban niya sa Super Welterweight Division. Eksperyensya nitong si Jeron Ines. Bago ito pumasok sa professional boxing, dati po itong amateur boxer po mga idol, na kung saan may impresibong kartada sa amateur fights, 58 wins with 3 losses. At nasungkit itong si Ines sa amateur fights, US National Golden Glove silver medalist at gold medalist po noong 2015. 2014 silver siya, tapos noong 2015 gold medalist na sa 141 libras. At naging Olympic trial or napasali siya sa Olympic trials qualifier 2015 din po yan mga idols. Ngayon, skills itong si Jeron Ines, mga idol, all around boxer ito. Pagka sinasabi nating all around boxer, halos lahat ng galaw mayroon. Pressure, defensive, brawler style, counter puncher style. All around boxer, ibig sabihin
May kahusayan, may galing ito pagdating sa teknikalan na suntukan. Oo. Opensa, depensa, mga kalkuladong galawan, pagpapanatili sa distansya. Magaling. Isang talentado po talaga na boksingero si Jeron Ines. At taglay ang power, timing, accuracy, durability. Mga idol, may tibay kasi 35 wins ito undefeated. So may tibay. May mga nakalaban na rin siya na matitindil. Tulad ni Roman Villa, si David Abenician, Imintas Estanyones. So, ang pinakaano talaga ni Jeron Ines, yung experience sa matitinding labanan, welterweight division. Oo. Yan po mga idol ang isang Jeron Ines. Kasi hindi kasi siya mga idol pinansin ni Terence Crawford noong naghahamon si Jeron Ines ng laban kontra Crawford. No, hindi siya pinansin. High risk kasi ito na kalaban si Jeron Ines. At additional ko po sa inyo na si Jeron Ines ay sparring partner din yan ni Saul Canelo Alvarez noong lalaban si Canelo Alvarez kay Crawford. Si Ines po ang sparring partner ni Canelo Alvarez. Additional lang po natin yan. Ngayon, sa panig naman ng kasalukuyang Unified World Champion sa Super Welterweight Division o sa Junior Middleweight Division na si Sander Sayas. As a professional boxer, may impresibong kartada ito. 23 wins with 13 wins coming by way of knockout, undefeated din po. May edad na 23 anyos at ang height 5 foot and 10 inches na may reach na 74 inches. Orthodox ang stance na may knockout ratio 56.52%. Last fight, January 31, 2026, nakasagupa ni Sander Sayas si Abbas Barao. Na kung saan panalo by split decision si Sander Sayas. Oo. Ngayon, sa experience ni Sander Sayas, mga idol, ito po ay dating amateur boxing din. Bagamat hindi piho kung nakailang laban, ayon po sa isang website, naka 120 wins daw or nearly 120 wins. 2018 US National Youth Champion, US National Junior at Puerto Rican National titles ang nakuha ni Sander Sayas. So mga idol, batang-bata ito sa amateur boxing si Sayas. 23 anyos pa lang to sa ngayon mga idols. Hindi po basta. Mga nakasugupan ni Sander Sayas sa pro fights na kung saan humubog sa kanyang kakayahan. Nakasagupan niya si George Perez Garcia, si Abbas Barao. Si Abbas Barao mga idol, nasa world ranking yan ngayon Rank 5 yata sa WBO o WBA. At pagdating sa skills ni Sander Sayas, mga idol, accepted sa huli niyang laban huli niyang performance kontra Abbas. Boxer puncher. Pero sa laban niya kay Abbas, na kung saan si Abbas po ay may pagka-agresibo, ang ginawa nitong si Sander Sayas ay ang defensive style. Epektibo din. Marunong gumamit sa distansya. Bagamat boring ayon sa nakakarami ang galaw nitong si Sander Sayas, pero epektibo po sa defensive style. Backpedal, moving around, in and out. Kayang magbato ng suntok kahit nakabackpedal, makamay. At saka doon din natin nakikita sa huling performance mga idol ang hand speed. Maliksi din kung sumuntok itong si Sander Sayas sa huli niyang performance. Pero sa iba niya mga performance po mga idol, mayroon akong nakikita na mga puwang sa depensa nitong si Sander Sayas, lalo na pagka ang laban nagpatagal. Sumasabay siya, lalo na sa second half sa laban, sumasabay siya. Laban niya kay Abbas, sumasabay siya sa mga round 7 hanggang 12. So may mga pagkakataong sumasabay siya.
doon siya napagtatamaan. Pero kung mapanatili niya ang distansya, na kung saan yung kanyang performance na nakita natin sa huling laban, aba mga idol, masasabi kong all-around boxer din. May husay at galing din sa teknikalan. Oo. Halos lahat ng galaw mayroon din ito mga idol. Baka tanungin nyo ako kung ito ba ay taglay ang sweet science of boxing nitong si Sander Sayas. Hindi naman ganon, pero may takbo-takbo talaga ito na style din. Kaya makapagpanatil sa distansya. O, kaya all around ang nakikita kong galawan nitong si Sander Sayas. Pressure, defensive, willing sa brulan, tututuro-suntukan, mga counter. Makamay, masipag din, bumatulong suntok, may kakain sa pagpanatil sa distansya. Sa depensa, kung nasa distansya, maganda ang kanyang depensa. Pero pag nasa mid-range na suntukan, may mga openings po sa bodega at panga. Ayon ang napapansin ko sa kanya. Na isa sa napapansin ko rin dito kay Sander Sayas, nasasaktan pag tinamaan sa bodega. Although si Gerald Ennis, mayroon din na makahinaan. Nasasaktan din pag tinamaan sa panga. Totoo yun. Kasi atin talaga yung sinuri po mga idols. So ngayon, parehong may tibay itong dalawa. Oo. So ngayon dadako na tayo sa ating official comparison. Mga idol, medyo mahaba-haba kasi nga hindi mabilis po ang aking pagpapaliwanag. Unlike sa iba nating mga video na tipong nagra-rap ako, sabi ng ating mga taga-subaybay dito sa ating munting channel. So ngayon, ano lang, parang kwentuhang magkakaibigan mga idols. Okay. Itong si Sander Sayas po ay taga Puerto Rico. Si Jeron Ennis naman ay taga United States of America. Ang laban gaganapin ay sa United States of America. So, advantage kay Jeron Ennis. Bagamat ang Amerika ay kilala na neutral sa sports. Pero mga idol, ibang usapan pagka Amerikano ang lalaban. Ayan po mga idol. So, disadvantage kay Sayas yan. Oo, disadvantage para sa kanya. So, ngayon, ranking tayo ng box rate. Super welterweight division out of 2,383. Si Sayas po ay rank 4. Samantala si Jeron Ennis wala pa titulo, rank 1. Anong nangyayari? Bakit ganon? Challenger pero rank 1 sa box rate. Mga idol, mas kilala po si Jeron Ennis ikumpara kay Sander Sayas. Mas popular si Jeron Ennis. Kaya ganon po ang nangyari. At rank 1 din sa Amerika itong si Jeron Ennis out of 349. At si Sander Sayas naman rank 1 din sa Puerto Rico out of 20. Oo. So sa box rate lamang sa ranking po si Jeron Ennis, which is konti lang naman. Ngunit dito po sa titulo bawi si Sander Sayas kasi Unified World Champion siya. Ibig sabihin po mga idol, may mga pribilehiyo po ito na kung ang laban mawi sa closed fight, closed sa scorecard, pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger. Pero mabigat din po ang pagiging Amerikano nitong si Jeron Ennis na kung saan doon sa kanyang baluarte gaganapin ang laban. Delikado sa hometown decision favoritism, politika sa boxing. Oo. Ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance dito sa dalawa. 23 anyos lang po si Sander Sayas, 28 anyos si Jeron Ennis. So, kasagsagang kalakasan nitong si Jeron Ennis, si Sander Sayas po, ay wala pa sa kanyang peak prime, 23 anyos. Disadvantage kay Sayas yan. Kasi kung yung naalala, si Canelo tinalo ni Floyd Mayweather sa edad na 23 anyos pa yun. Sabi ng mga eksperto sa boxing, talo si Canelo kasi wala pa sa kanyang prime. Peak prime wala pa. Pero hindi ibig sabihin ng mga idol na walang tsansang manalo. Ang wala pa sa peak prime. Tandaan natin, world champion to. Oo. Disadvantage lang. Masasabi natin disadvantage. Pwedeng masabi natin na ito ang sanhi ng kanyang pagkatalo. Pwedeng ganun.
Okay, height, reach, power. Kung sino po ang may advantage. Mga idol, pareho sila sa height, 5 foot and 10 inches. Sa reach na may 74 inches. Pero mga idol, tandaan natin, 23 anyos si Sander Sayas, tumatangkad pa to. Di man ganun kalayo ang pagtangkad pa nito, pero sa edad na 23 anyos, tatangkad pa to. So, huwag kayong magtaka na pareho ang height sa record nila dito sa Boxrec sa 5 foot and 10 inches, ngunit sa aktual laban, mas matangkad ng konti si Sander Sayas kasi nga po, bata si Sander Sayas. Oo, pwede matangkad ng kaunti si Sander Sayas dito. Pero pareho sila sa 5 foot and 10 inches na may reach 74 inches. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Sa panig ni Jeron Ines, 88.57% ang kanya knockout ratio. Sa panig ni Sayas, 56.52% ang kanya knockout ratio. So, dito mga idol, power puncher si Sander Sayas, knockout artist naman si Jeron Ines. Activity fight, parehong aktibo. Sa experiensya, current world champion si Sander Sayas sa super welterweight division. Jeron Ines naman ay dating world champion ng WBO, kung di ako nagkakamali, sa welterweight division, which is isang, ano lang naman yan mga idol, isang baitang kumbaga. Oo, so sa experience pareho din nag-ugat sa amateur boxing. So dyan mga idol ay masasabi natin na 50-50 sa experience. Skills, pareho. Parehong all-around boxer. Dito mga idol, kung ang mangyayari ay kung ang performance itong si Sander Sayas sa huling laban, kung ganun pa rin kaliksi, ganun kabilis ang kanyang mga suntok, ganun kabilis ang kanyang mga paa, ganun pa rin kahusay ang kanyang pagpapanatili sa distansya, kaya niyang sabayan si Ines sa liksi, sa bilis. Pero kung sa mga nagdaang laban nitong si Sander Sayas na medyo may kabagalan ng kaunti pagbato ng suntok, delikado siya kay Ines. Kasi si Ines, consistent ito. Mula sa welterweight division, ganun at ganun ang kanyang galaw. Oo. Nakita lang natin na nagkaroon ng hand speed, nagkaroon ng husay sa footwork si Sander Sayas sa huli niyang laban na kung kanyang mapanatili yon, talagang mapapalaban ng hosto si Jeron Ines. Kung paano makat sa ring ni Jeron Ines itong si Sander Sayas. Kumbaga, kung mapanatili ni Sayas ang distansya, maninilikado si Ines sa long distance na suntukan, long range na suntukan. Pero kung makat naman ni Ines, mga idol, ang estilo nitong si Sayas sa takbo-takbo style, delikado si Sayas naman mga idol na mapupuruhan budiga o mukha ni Ines o mapuruhan ni Ines sa budiga at mukha itong si Sayas. Ganon. Kaya mga idol, sa comparison na dong sports PH, 50-50 na naman. 50-50 na naman. Oo. Kung makadikit si Jeron Ines, may kalalagyan si Sayas. Pero kung mapanatili ni Sayas ang distansya, delikado din si Ines sa sungkit-sungkit na suntukan. At syempre may kalalagyan din si Ines mga idol. Kasi mga kinalaban ni Ines mga idol dito sa welterweight division pa nga lang. Si Stan Yunis ang medyo ano niya doon eh. At saka si David Abedisian, yan. Kaya, kumbaga mga idol hindi pa nakakatapat si Jeron Ines. Although pareho silang sa laban, hindi pa nakatapat si Sander Sayas ng katulad kay Ines. Ganon din si Ines, hindi pa nakakatapat si Ines sa katulad naman kay Sander Sayas. Si Sayas mga idol, alam nyo, sa totoo lang, pagka ito ay nadikitan at naalanganin, yakapsul ang ginagawa nito.
Kasi parang hindi siya gaanong lumalaban siya sa inside fighting pero hindi siya hiyang. Oo, lumalaban pero hindi siya hiyang. Unlike dito kay Jeron Ennis na talagang lumalaban ito sa inside fighting. Lumalaban din na pinapanatili ang distansya. Oo. So, ang problema dito kay Sander Sayas, kung siya po ay sasabay kay Ennis, doon magkakaroon ng mga butas sa depensa si Sayas. Oo. Pero pag mapanatili nga niya ang distansya at hindi makat sa ring ni Ennis yan, yari si Ennis dyan. Kasi si Sander Sayas po ay sa haba din ng kanyang mga gala. May match na silang dalawa. Sander Sayas kasi ang kanyang huling nakalaban 5 foot and 8 inches lang eh. Pero nahihirapan siya. Napanalo niya ang laban, split decision lang. Oo. Si Jeron Ennis naman po mga idol, dito sa unang laban niya sa Super Welterweight Division kontra Wisma Lima, knockout naman ang inabot ni Lima, pero hindi naman kilalang boksingero si Lima. Oo. So, 50-50. Yung power kasi ni Ennis mga idol, talaga masasabi natin. Kaso lang, yung likot nitong si Sander Sayas at Jose sa distansya, pwedeng magpahirap kay Ennis yan. Kaya 50-50. Oo. Match na match itong laban na ito mga idols. First time mapapalaban si Jeron Ennis sa katulad niya kalaki, katulad niya katangkad. At additional natin na natural po talaga sa timbang si Sander Sayas dito po sa Super Welterweight Junior Middleweight Division. Si Ennis, ikalawang laban pa lamang niya. Oo. Kaya matindi. Matindi, Puerto Rico pa naman. Hindi basta-basta po itong Puerto Rican eh. Di ba si Cotto taga dyan yun? Ang tindi ni Cotto eh. Ang mga kalahi ni Cotto rin to eh. Si Ennis naman kalahi nila Floyd. Kaya matindi to. At pwedeng magiging boring ang laban. Pwede rin maging ma-action ito. Nakadepende sa dalawa. Kasi pareho ang galaw nito eh. Si Ennis marunong din ito magtakbo-takbo. Si Sander Sayas ganun din. Pwedeng magiging cheese match mga idol. Cheese match. Kaya kamot sa ulo ang Long Sports PH dito mga idol. Sa totoo lang, gusto ko rin ang galaw ni Sayas eh. Yung kinaiinisan ng marami yung takbo-takbo style pero epektibo kasi eh. Si Jeron Ennis naman mayroon din ganoon pero magaling din mas magaling lang si Ennis talaga sa as a all-around boxer. Si Ennis kasi epektibo sa mid-range, epektibo sa close range, epektibo sa long range. Si Sander Sayas epektibo sa long range. Sa mid-range, lumalaban siya. Pero yun nga, sa close range, lumalaban siya. Ang problema doon mga idol, nagkaroon siya ng mga openings. Si Jeron Ennis mahirap patamaan sa sa close range eh. Mahigpit eh. Maganda ang depensa nitong si Ennis eh. Kaya, pero sabi ko nga sa inyo, hindi ito madaling laban kasi nga may galaw. Parehong talentado to eh. Pareho talentado talaga. Mahirap pumili. Gusto ko si Sayas. Gusto ko rin yung galaw ni Jeron Ennis. Na sa pananaw ko, kailangan ni Jeron Ennis kung paano niya makat ang ring. Oo. At si Sander Sayas naman, hindi ibig sabihin noon na mas hiyang siya sa long range sa suntukan, ay hindi rin lumalaban ng sabayan. Lumalaban din. At makulit pa. Yung mayakap ito pag nalanganin. 50-50 comparison natin. Okay mga idol. Nasa inyo po kung sino ay inyong pupusuan dito or kung sino ang inyong pipiliin sa mga maglalaban. Kasi ang Long Sports PH, prediction ko po dyan, Jeron Ennis by technical knockout 1-9. At kung sakaling mo sa scorecard o puntusan, Jeron Ennis pa rin ako. By unanimous decision, majority decision, split decision. Dito ako papabor kay Ennis mga idols. Sa panig ni Sander Sayas, which is ito po ay 50-50 sa comparison.
Desisyon. Pwedeng matalo si Gerald Ennis. Oo. Dahil ang boxing kasi mga idol, hindi lang palakasan kundi pautakan din. At nakita natin na may magandang galawan din si Sander Sayas. Kaya Sports, minsan sa manalo by technical knockout si Sander Sayas. Oo. 10, 11, 12. Delikado si Gerald Ennis sa later rounds. Bakit? Kasi si Sander Sayas ay sanay sa pangmatagalang laban. Si Gerald Ennis po ay hindi ito gaanong sanay sa pangmatagalang laban. Tandaan niyo, 31 o 35 wins with 31 wins coming by way of knockout. 4 pa lamang ang umabot sa desisyon sa mga kamay nitong si Gerald Ennis. It means hindi sanay sa pangmatagalang laban. So sa 1-8 or 1-9 may lakas si Ennis. Ang problema, simula sa round 9 or round 8 pa lang, baka kapos na sa hangin si Ennis. Pag kinapos si Ennis sa hangin dyan, mga idol, may tendency na matatalo si Ennis by knockout, technical knockout, at hindi katakatakang manalo si Sander Sayas sa puntusan dahil posibleng pwedeng makabawi si Sander Sayas dyan sa pagbabago na ng mga galawan nitong si Gerald Ennis. May tendency kasi magbabago ang galaw nito eh. Lalo na kung mapapagod mga idols. Kasi pagka kinapos ka na sa stamina mo, ang mangyayari kasi dyan, apektado lahat. Una, galawan. Pangalawa, yung lakas mo. Pangatlo, yung tibay sa pagtanggap na suntok sa sobrang pagod. Kaya, matindi. Matinding laban ito, mga idols. Oo. Additional natin, si Emiliano Vargas, undercard dito. Vargas ako, may technical knockout, mga idols. Sa kanya katunggali, which is hindi rin po basta-basta, ang masasabi ko dyan, upset ang tayong tsansa ng kalaban ni Vargas, Emiliano Vargas. Oo. Dito na lamang ito po ang Sports PH. God bless po sa ating lahat.